Okay mga kababayan, hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared mga kababayan. Maraming po salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel. And magpapatuloy po tayo sa ating kwentuhan ngayong gabi. Oo, nasinend sa akin ni Addictus Rex yung ganap kanina. Oo, nag-uusap daw si Attorney Reyes at si Attorney Jimmy. May pag-uusap na nagaganap mga kababayan. Di ko pa pinapanood kasi, well, as expected, alam naman natin kung ano yung sasabihin ni Jimmy Bondoc dyan. And I don't think may masasabi rin siya na in-depth kasi covered siya ngayon ng covered siya ng, tawag dito, covered siya ng sub judice. Kasi subject ng ng kanilang petition yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Although, nung nagsascan lang ako kanina, ini-scan ko lang yung video or yung kanilang kwentuhan kanina, parang na-violate na niya yata yung sub judice. kasi sinasabi niya yung argumento nila Sinasabi niya yung mga points nila, mga punto nila na inargue nila sa Supreme Court, etc. etc. So I doubt na ewan ko lang, baka hindi ko alam kung nagiging reckless na si Jimmy Bondoc. Oo. Kasi parang, actually, at this point, na walang TRO, si Bato, he should shut up. He should start shutting up. Oo. Kasi mga kababayan, I don't think it's helping his case. Ano bang gusto niyang gawin? Impluwensyahan ng taong bayan para puwersahin ng Supreme Court na bumoto pabor sa kanila? I don't think so. Hindi mo papapressure ng Supreme Court sa isang Jimmy Bondoc or even Bato de la Rosa for that matter. Oo, siguro pag Sara Duterte, pwede pa. Pero pag Jimmy Bondoc, Bato de la Rosa, hindi nyo nga na ipanalo yung pagiging senador niya di ba? But anyway, ewan ko lang. So, ewan ko, I think at this point, he should just shut up and, ilaban na lang niya sa pleading yung kanyang mga gustong sabihin. Kasi I don't think it's helping his case. He's not convincing anyone. He's not convincing lalo na yung mga interesado dito sa topic na to. And he's actually starting to make a fool out of himself. Pero mumukha na niyang tanga sarili niya. Ito, for example, ito yung topic natin ngayon Binash itong si Jimmy Bondoc ng mga kasama niyang abogado ng mga ibang abogado dahil sa kanyang sinabi sa interview ni Cez Drilon na bakit daw hindi na lang sa kanya ibigay ang warrant. Si Trillanes nga daw, makakapag-serve ng warrant. Bakit daw hindi na lang daw ibigay sa kanya at siya na ang mag-serve? Alam niyo mga kababayan, again, that is oversimplifying the issue. Unang-una, si Sonny Trillanes, si former Senator Trillanes, ay hindi nagsaserve ng warrant. Hindi siya nagsaserve ng warrant. Mayroon lang siyang kopya ng warrant na ipinakita niya sa press at nandoon siya dahil hinamon siya ni Bato de la Rosa na kapag aarestuhin na siya, sumama etong si Trillanes. Yun lang yun. Hindi siya nagsaserve ng warrant. At ang gustong papaniwalain itong si Jimmy Bondoc, gusto niya correct, Ate Elisa, nangaasar lang si Sentry. Correct. Yun talaga nangyayari doon. Oo. Nangaasar lang si Sentry. Sineryoso nito ni Jimmy Bondoc. Sino ngayon nagmukhang tanga? Tinotroll lang kayo ni Sentry. Kinagat nyo naman. Tinotroll lang kayo kung kinagat nyo o paano. Diba? Pangit ang pangit ang baho ng tawag na dyan, diba? Ang baho ng diskarte. Ang baho ng pasok.
Ganun eh. Ganun siya, guys. Ganun siya. Ang baho ng pasok. Hindi mo naman kailangan seryosohin yun eh. Pero sineryoso nila. Hindi ko naiintindihan kung bakit nila sineryoso. No joke. No joke. Ba't nila sineryoso yun? Ngayon, nababash na itong si Jimmy Bondoc sa kanyang komento na yon. Which actually, kanina nga doon sa debate, debate ba yun? Sabi kasi ni Attorney Reyes, kwentuhan lang daw eh. Sa kwentuhan nila ni Attorney Reyes, na nagjo-joke lang naman daw siya. Oo, nagjo-joke lang naman daw siya. Well, if it was a joke, it wasn't, number one, it wasn't funny. Pangalawa, it seems you're taking it seriously. Kasi maski dito sa interview nila kay Ses Drilon, sinabi ni Jimmy Bondoc na ba't hindi na lang sa kanya iabot yung warrant? Seryoso sa dun eh. Seryoso sa dun, guys. Sa kanya sinabi. So, ewan ko kung saan niya. Siguro dahil nauubusan na siya ng palusot, kaya gano'n ang sinabi niya. Di ba? Ewan ko lang. But it's really weird na itong si Jimmy Bondoc, tatanggol pa niya yung kanyang. Siguro pride na lang pinaglalaban ito ni Jimmy Bondoc eh. Parang pride na lang yata pinaglalaban niya. Pero yun nga, si subject ngayon ito si Jimmy Bondoc ng pangungutya ng mga kasama niyang abogado. Ito yun. Baka raw nalilito lang si Attorney Jimmy Bondoc sa batas nang sabihing posibleng sa kanya isilbi ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa bilang legal counsel. Ayon sa ilang abogado, severe conflict of interest ito. Tutol ang ilang mga abogado sa pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa, matapos itong sabihing pwede namang sa mga abogado ni de la Rosa i-serve ang warrant of arrest mula sa ICC. Ayon kay Attorney Carlo Ibanez o ang kilalang rockstar lawyer, by logic of Bondoc's argument, mistulang proxy ng senador si Bondoc kung sa kanya ibibigay ang warrant. May malaking problema tayo sa statement na yan. Under Section 2, Rule 113 of the Rules of Court, arrest is made by actual restraint of the person to be arrested or by his voluntary submission to the custody of the person making the arrest. Personal daw dapat isineserve ang arrest warrant ng isang arresting officer dahil hindi gaya ng summons in civil cases, hindi raw ito basta papel na iniaabot lang. Ganito rin ang professional na opinyon ni Palace Press Officer and trial lawyer Claire Castro sa kanyang personal vlog. Saka, maliwanag mga clear, ang rules. Susunod mo yan sa tao na siyang nakalagay ang pangalan sa warrant of arrest. Hindi raw naman kasi abogado ang babasahan ng Miranda rights, kukuhanan ng fingerprint o mugshot, kaya hindi raw talaga maaari ang argumentong ito. Tanong ni Attorney Bondoc, bakit daw si dating Senador Antonio Trillanes pwede magpresentang mag-serve ng warrant pero silang mga abogado, hindi? Sinagot naman ito ni former Efintang mag-serve. Sinabi niya to kanina sa kwentuhan nila ni Attorney Ray. Sabi niya, matagal na roon niyang sinasabi, pagdating sa foreign unrecognized warrants, wala pang batas o applicable rules kaya nagkakagulo. May rules of court sa warrant, pag-serve ng warrant of arrest, di ba? Di ba may rules of court? Article 113 yata, if I'm not mistaken. I could be wrong, but I think it's Article 113 ng Rules of Court. Rules of Criminal Procedure. May rules. Ngayon, mga kababayan, ito kasi ang question dyan ngayon ng Korte Suprema na kailangan isettle ng Korte Suprema. Is a warrant of arrest issued by the ICC a valid warrant of arrest? 112 ba? Wait, Rules of Criminal Procedure. Wait lang ha. Okay. 113. Rules of Court. 113, yung arrest. 113.
So sa Rule 113 ng ating Rules of Courts dyan sa Pilipinas, kasi wala pa ako sa Pilipinas eh. Dyan sa Pilipinas, yun yung rules ang na ibinigay ng ating Korte Suprema sa kung paano paano magbibigay ng aresto. Ngayon, kung ang international warrant coming from the ICC is a recognized warrant of arrest at it's a valid warrant of arrest, then by virtue of the Constitution, kung saan sinasabi na we will adopt the international principles of international principles as the law of the land, it will follow that the rules of arrest will be according to the rules of court. And even then, mga kababayan, sabihin na natin kailangan pa rin ng local warrant. Sabihin natin assuming, ito si Jimmy Bondoc, mahilig siya sa assuming in arguendo. Yung for kwentuhan sake. Para sa kwentuhan. Merong warrant of arrest ng isang local court. May warrant of arrest na inilabas, let's say, ang QCRTC dahil merong nag-file ng crimes against humanity laban kay Bato de la Rosa. Sa QCRTC, halimbawa, naglabas ng warrant of arrest ng QCRTC. Aarestuhin pa rin ba si Bato? Yes. Kailangan muna ma-aresto si Bato. Aarestuhin pa rin siya. Oo. Aarestuhin pa rin siya bago siya iharap sa korte. The process is still the same. It's still the same. Wala kang mag-iiba. Ang kasinungalingan dito ni Jimmy Bondoc, mga kababayan, ay binibigyan niya ng dichotomy o pinaghihiwalay niya ang international warrant at ang Philippine warrant. Which is actually, parang mali yata yung pagkaka-interpret ng ganun. Tulad kanina, in-argue niya kay Attorney Reyes. Base lang to sa pagkakascan ko ng video na hindi raw valid warrant of arrest yung sa ICC dahil hindi pa raw dinidefine ng Korte Suprema yung cooperation no sinabi. Kasi 'di ba doon sa unang decision ng Supreme Court sa Pangilinan versus Cayetano, sinabi ng Korte Suprema na the Philippines is obliged to cooperate with the ICC. 'Di ba? Yun yung sinabi doon sa decision na yun . Obligado ang Pilipinas na mag-cooperate sa ICC. Sige. Ang sabi nito ni Jimmy Bondoc, hindi naman na sinabi kung hanggang saan yung definition ng cooperation . Hoy. Cooperation nga . Ibig sabihin nun, lahat ng resources na pwede mong ibigay in the name of cooperation, ibibigay mo. Cooperation nga . Meron ba limitasyon ng cooperation? Meron ba limitation ng cooperation? I don't understand. Pero, ang nakasulat sa decision ng Korte Suprema, covered tayo. Covered ang Pilipinas. Lalo yung mga krimen na ginawa ni Rodrigo Duterte at ng mga cohorts niya, covered yan ng residual jurisdiction ng ICC. Sinabi na nga . Sinabi na nga ng Supreme Court. Oo. Diba? Ay, si Attorney Reyes andito. Shoutout kay Attorney Reyes. Attorney Reyes, in-scan ko lang yung nyo in-scan ko lang yung video nyo, hindi ko pa napapanood ng buo. Bukas ko mapapanood ng buo yan. Discretion. Ayan, shoutout kay Attorney Reyes. Oo. Ay, panoorin nyo yung panoorin nyo yung debate #interview nila.
/interview. Oo. Kasi ano eh, ang weird eh. Ang weird talaga ng mga sinabi ni Jimmy Bondoc. Oo. Ayan. So, na-conscious tuloy ako. Dito kasi si Attorney Reyes. Langya. So, ayun na nga. Ang hirap kasi noon. Ang hirap kasi noon, guys. Ang hirap nung... Attorney Reyes, share mo yung link ng video nyo sa chatroom para mapuntahan ng mga natin, ng mga viewers natin. Oo. Para ikalat natin yung katotohanan. Ang weird kasi talaga nung sinabi ni Jimmy Bondoc, guys. Sobrang weird eh. Diba? I mean, tapos, alam nyo mga kababayan, nakasulat na nga doon sa RA 9851 na discretionary, sinabi nga ni Attorney Reyes, it is discretionary upon the executive if they will surrender or extradite a person who is already being investigated in an international tribunal doon sa RA 9852, sa violation ng RA 9851. It's already discretionary, guys. Oo. Kaya sinabi ni Attorney Reyes. Discretionary na yun eh. So, ewan ko, ang weird. Ang weird ng sinasabi ni Jimmy Bondoc talaga, promise. Kaya napagtitripan to si Jimmy Bondoc. Tuloy. Mag-serve ng warrant, pero silang mga abogado, hindi. Sinagot naman ito ni former FEU Dean Mel Santamaria at sinabing malaking misunderstanding ang pahayag ni Bondoc. Assuming Trillanes was, quote, serving the warrant, tama raw naman na hindi ito ayon sa batas. Pero ang isang procedural error na iisang tao lang ang gumawa ay hindi rason para gumawa ng bagong rule ang isang abogado na pwedeng siya na lang ang kumuha ng arrest warrant at ibigay sa kanyang kliyente. You cannot cite a perceived violation of the rule to justify rewriting the rules of court for a Correct. defense lawyer, ani Santamaria. At saka Hindi raw pwedeng Supreme Court lang pwede maggumawa na magre-write ng rules of court. Diba? I-podcast sa Spotify. O sige, Kina, paano daw? Pag-aralan natin paano gawin podcast sa Spotify, please. Oo. Tuloy natin. yung umasta bilang counsel ng akusado at arresting officer ang isang abogado dahil severe conflict of interest daw ito at isang procedural impossibility. Hindi rin daw dapat pinagbabangga ang konstitusyon ng Pilipinas at international law dahil malinaw na ang pag-ratify ng Pilipinas sa Republic Act 9851 ang siya ring basehan noong inaresto si former President Rodrigo Duterte noong nakaraang taon ay nangangahulugan ng pagtanggap natin ng international law na maging parte ng ating batas pagdating sa crimes against humanity cases. At dahil sa ngayon, wala raw naging imbestiga ng mga pandaigdigang krimen sa anumang fiscal court o office sa Pilipinas, masasabi ni Santamaria na walang expertise ang ating justice system para litisin ang mga ganitong kaso, dahilan para ipaubaya sa ICC ang kaso ni FPRRD at ngayon on the run na si Senator Bato. On the Para run. naman kay dating I love Justice it. Secretary Laila On De the Lima, run. tila confused si Attorney Bondoc between civil and criminal cases dahil wala sa batas ang pahayag nito. Anya, arrest is always in the nature of a forcible taking of the physical body of the person. Even in the case of a voluntary surrender, dapat Correct. daw talagang physically restrained ang isang pugante para mapigilang makatakas o maging bayolente. Sumusubsub. Di subsub na. Anyway. Ayan. Di nakita rin natin yung pagsubsub ni Bato de la Rosa sa hagdanan. Dapat sana yung pagsubsub niya. para Balikan natin. mapigilang makatakas. Yan, yung pagsubsub. Di ba? Ang saya-saya. Sabi ni Attorney Reyes, sinadya ko yun kasi hindi a-attend if aggressive debate, kaya discussion na lang, sabi niya eh. Discussion na lang daw kasi sabi niya. Oo, kasi alam niyo mga kababayan, yung mga DDS, mahilig talaga sila sa ganyan. Mahilig sila maghamon ng debate, pero kapag sasagot ka na, ayaw nila. Oo. Tapos sasabihin, hindi, discussion na lang. Kwentuhan na lang tayo, guys. Para hindi masyadong pahiya. Pero ang weird talaga nung papanoorin ko ulit ng mas maayos. Kasi in-scan ko lang, kanina lang na-send sa akin ni Addictus attorney. So, panoorin ko yung mas maayos bukas. Tsaka panoorin nyo rin guys, para ma-educate tayong lahat. Let me educate you the one drama. Dapat ganun. Let me educate, they let me be the one. Sabi ko sa misis to kanina. Ay ko, love, alam mo, si Jimmy Bondoc, mas maganda kumanta na lang siya eh. Maganda naman boses niya eh. Kanta na lang siya. Oo.
Kanta ka na lang, Attorney Jimmy. Kanta ka na lang. Anyway. Pero sinagot na rin, sinagot na rin ni Attorney Melvin Matibag, Director Matibag, yung issue tungkol dyan. Correct, pro-Philippines tayo, attorney. Laban tayo para sa Pilipinas. Correct dyan. Oo. So, yun. So, sinagot na rin niya yan kanina. Sa isang interview sa ba to? Parang kapihan din to eh. Yung Saturday News Forum. Sinagot din niya yan, yung sinabi ni Jimmy Bondoc na yung kung pwede bang magtanggap, pwede bang tanggapin? Pwede bang tanggapin ng abogado yung warrant of arrest para sila yung mag-serve. Oo. Pwede bang gawin ng abogado yun? Arestuhin niya yung kliyente niya. Bato, liga muna dito, pusasan muna kita. dalhin kita doon sa pulis natin. Oo, surrender na doon sa pulis. Ang weird to, no? Ang weird talaga doon, guys. Promise. Ang weird talaga doon, no? Abogado mo yung magsaserve. Diyos ko. Baka ma-disbar pa si GB Bondoc dyan. Di ba? Tuloy natin. There are some questions that he should answer, hindi lang yung sumakay sa kanya at saka bumaba. I think, again, I'll go back to what I said, that he is a responsible citizen, senador siya. At you have to remember, sinabi nila that Senator Bato was under their protective custody. So, yun yung isang dapat na sagutin ng Senado, na you took it upon yourself noong May 11, nung kami po yung unang pumunta ron para i-effect yung arrest, na usapang lalaki po yun with the Senate President and with the other senators, na they are saying he is under the protective custody of the Senate. So ano ibig sabihin po nun? If you took it upon yourself na protective custody mo, ibig sabihin nun, na pagka hindi nyo siya pwedeng kuhain sa amin, kami nang bahala, pero pag kailangan niya ng managot sa batas at kailangan siyang ipresenta sa anumang ahensya o korte, we will make him available. At yan po yung eksaktong sinabi nung ako'y nakikipag-usap sa kanila nung Lunes, na pagka meron na talaga, pag may order at talaga namang dapat na siyang isuko, hindi naman tatakas yan, hindi susuko. So, that is protective custody. I will make an example for our public to easily understand. Pumasok ka halimbawa ng isang department store, pinaiwan mo yung bag mo. Sa anong ibig sabihin nun? Ipinagtiwala mo sa kanya yung bag mo na yon, binigyan ka ng numero, sila yung may kustodiya ron. Pag nawala yan, may nangyari dyan sa gamit na yan, at kukunin mo na yon, at hindi mo mabalik, sino pa mananagot? Yung may hawak ng gamit na yon. Dahil you took it upon yourself that you will secure it. Baka yata ang pinagtataka nga rito, baka iba yung definition ng Senado rito sa protective custody, hindi nyo pwedeng hulihin, pero pwede naming patakasin. Wow. Mahirap po yata pagka ganun yung naging sistema natin. Because it will set a bad precedent right now na yung Senate pwede palang pagtaguan ng isang pugante. So, ibig sabihin, kung ikaw may bala kang maging professional criminal at maraming means ka to be a senator, magsisenador ka. Para paghuhulihin ka, nandoon ka lang sa Senado. I think kailangan ma-realize natin yun because napapansin ko po, there is a breakdown of law and order right now. And ako ngayon, nandito ngayon sa NBI, kami ngayon sa NBI, that is what we want to promote. That we have law and order. We have to instill law and order and discipline to every Filipino right now. Then that is a big challenge to all of us, especially with the rise of social media. Director, Okay, wait. Ano daw? Nasa US na raw si Bato? Wala na siya US visa, di ba? Nasa US visa. Cancel na US visa niya noong 2019 yata. 2019 or 2020. Either of the two. Dahil sa war on drugs din. Oo. Dahil sa war on drugs din. So, malabo yun. Malabo siya nasa, unless, ewan ko, baka binigyan siya ng bagong US visa. Pero,
No, it's impossible. Wala siyang US kasi kapag ni-revoke na US visa mo, pahirapan na 'yun. Makakuha ulit. Pahirapan na 'yung makakuha. Good luck. Oo. Malabo 'yun sa US. Malabo 'yung US. China, well, sabi ng immigration, hindi pa raw nakakalabas. Sabi ng immigration, hindi pa rin nakakalabas. Pero sinabi rin yan ng mga iba pang pugante na nakapag-abroad. Oo, di ba? Saldico, Harry Roque. So, yeah. Ewan ko, hindi natin alam kung totoo yan. Pero tingnan natin. Mali natin, di ba? China pwede pa. China pwede. Hong Kong, malapit eh. Ito, mga malalapit nga. Singapore, Japan, Thailand, Malaysia, ASEAN. Pwede yan, mga posible yan. Kung magbabangka siya, Tawi-Tawi to Borneo, pwede. Gusto niya. To Sabah pala, Sabah. Pwede. Mga ganun, kaya. Or Batanes to Taiwan, ganyan, pwede rin. Pero, ewan ko lang kung hindi ko sure. Ayoko mag-speculate. Kasi alam niyo na, 'di ba? Let's play it safe. Ayoko magkalat ng fake news, baka ako naman yung kasuhan ng NBI. Diba? Nakakatakot si Director Matibag ngayon. Mukhang masigasig sa fake news. Nakakatakot, guys. Ayoko makasuhan ng NBI. Ay, nako. Anyway. Pero gusto ko yung sinabi ni Director Matibag na tawag dito na there has to be a sense of respect sa batas dito sa Pilipinas. There should be that sense of takot. Yung takot ba na kapag may ginawa akong mali, mapaparusahan ako. Kasi, tignan nyo, yung nangyari kay Bato, di ba, nagtago siya, ginawa niyang sanctuary ang Senado kung saan ginagawa ang batas. And kaya nga, yan isa sa mga dahilan kung ba't ang baba ngayon ng paningin sa Senado. Kasi nangako sila na they will keep Bato de la Rosa in their protective custody. Naalala ko before, nung una natin pinag-usapan tong topic na to, sabi natin, kung OFW kayo, isipin nyo ganito. Halimbawa, yung umalis kayo ng bansa, ipinaubayan nyo ang inyong mga anak sa spouse nyo, sa asawa nyo, or sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, sa nanay at tatay nyo, sa mga kapatid nyo. Ipinaubayan nyo doon yung inyong anak. Tapos, all of a sudden, nawala yung anak nyo. Sino nga habulin nyo? Siyempre, hahabulin nyo pa. Kung kanino nyo iniwan yung mga anak nyo. Kasi sa kanila nyo iniwan eh. Ganun, your children is in the custody, albeit temporary, of kung kanino mo iniwan. Ganun din yung nangyari kay Bato. Diba, parang sinabi lang ni Cayetano, hindi, babantayan ko siya, wala problema, babantayan ko siya. Pero, nung naglayas, hinayaan mo lumayas. Ba't di mo inawat? Ba't mo pinalayas? Ba't mo hinayaan lumayas? Diba? So, well, ako, dapat talaga may liability sila. But again, yung liability na yan, mga kababayan, mas magiging malinaw yan kung mababasa or ilalabas na ng Supreme Court yung decision nila. Napakahalaga ng decision nila tungkol sa warrant ng ICC. Kasi maraming tatamaan dyan eh. Daming tatamaan dyan. Lalo yung mga senador. Lalo si Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, tsaka si baka kailangan na talagang kamustahin si Pia Cayetano pag nangyari yan. Guys, kamustahin nyo si Pia Cayetano. Sumasamaan loob pag di ka nakamusta, guys.
Tuloy natin. As a lawyer that you are, tulungan niyo kaming maunawaan itong sitwasyon na po. Ang Supreme Court, hindi naglabas ng TRO. Tama po bang sabihin na then and now, walang katwiran na hindi effective o walang effectivity yung arrest warrant? Nung hindi po naglabas ng TRO ang ating Korte Suprema, nangangahulugan lang na valid yung search warrant as we speak. Ibig sabihin kasi, Correct. hindi lang po TRO, yung status quo ante na request nila. Ano po ibig Status sabihin? quo ante order. Status quo ante. Yung babalik ka sa hindi yung present status, yung noon. Ibig sabihin, bago nagkaroon nitong Warrant. presence nung arrest warrant. So as of now, there is an order from the Department of Justice to effect an arrest, absence of the TRO from the Supreme Court. So we have to effect the arrest as the law enforcement agency. So yung tumutulong sa pagtatago sa isang pugante dahil sa isang valid arrest warrant, ano po ang pwedeng parusa ron? Marami po yan, depende kung ano yung pagkatao. Meron po siyempre yung obstruction of justice dyan, tapos yung harboring mo ng criminal, ano po. So una-una dyan yung harboring, obstruction of justice. If you're a government official working in the government, mas komplikado po yan because we have the Code of Professional Responsibility tsaka yung Republic Act 3019. Daming So yun po tatamaan yung mga dun. possibility pwedeng harapin po ng mga taong tutulong po dito. That's why I encourage the public. Code of Professional Responsibility. So baka madisbar si Alan Peter Cayetano. Di ba abogado yun? Si Alan Peter. So kung may magka-file, IBP, it's your time to shine. It's your time to shine na IBP. Baka gusto nyo mag-file ng complaint, motu proprio. Kayo na bahala. Oo. Kasi, well, again, baka iniintay lang nila yung decision ng Supreme Court, pero ay, nako. Yung mga kaklase ni Alan Peter Cayetano. Oh. 'Di ba? Kayo 'di ba? Dinis-own niyo na yung kaklase niyo. Baka gusto niyo sagarin na, padisbar niyo na. 'Di ba? Kasi parang abusado na siya eh. Oh, parang hindi na maganda yung ginagawa niya. Abusado na siya, guys. Oo. So, Code of Professional Responsibility, syempre, yung batas nga, yung dito. Yung pagkanlong doon sa pugante. Obstruction of justice. So baka tamaan din siya dyan. Ano pa ba? Ano pa sinabi ni tao dito? Ni Director Matibag? It is the duty of every Filipino citizen na kung may nakita kayong isang pugante, the likes of Senator Bato, to report it to the law enforcement agency so that we can arrest the person that is being fugitive. Lalampas po ba ng 6 na taon ng pagkakabilanggo? Ang malaki po yung penalty niyan. Depende pa po dun sa degree, no? So pwede lalagpas po ng 6 na taon. Again, Pwede ba speculation. arestuhin? So kung mapapatunayan na talaga nag-harbor ng isang pugante, ang isang senador, hindi pwedeng sabihin na sila may immunity from arrest kung ang parusa ay 6 na taon pataas. Well, that is established that any crime committed by any members of the Congress, whether it's House or Senate, if the penalty is more than 6 years, you are not covered by the immunity from arrest. So, pwede po yan. Pero yung obstruction of justice, ilan yung penalty daw kung sakali? I'm not really sure of what is the penalty, pero sabi ko nga there are other crimes na pwedeng pumasok, so it will come out with a bigger penalty. Parang lumalabas kasi na hindi lang si Robin ang involved dun sa pagtakas eh. Well, that So yung parang obstruction, di ba tinignan natin last time, parang mga 2 years lang, minimum, yung maximum. 2 years, something eh. Ganun eh. Oo. Pero baka maghahanap pa ng ibang kaso na mas malala. Baka sa Civil Service Code, baka doon nila hahanapan. Oo. Pwede natin. is something that we have to investigate. Ano po? We don't want to have a speculation. Alam niyo po, kami sa NBI, we proceed from facts in relation to the law and in relation to the procedure established already by the Bureau. Hearing that, Director, may chance na maraming maging pugante na senador. I don't want to go there, no, Marami-rami. kasi that is already an assumption. Pero ang sa akin lang po, my biggest question right now is, nung inilagay mo sa protective custody ng Senado yung inyong colleague at kasama,
you should be responsible na pag kailangan siyang humarap sa batas or sa anumang korte or ahensya, you will be able to Correct. produce Dapat that person i-produce mo siya. based on that commitment. Although, I'm not saying that there is a legal basis for the protective custody. It's more of a matter of courtesy to a co-equal branch from the executive to the legislative. Actually, Daredevil, basahin natin comment Daredevil, makasuhan din si Robin kasi nagpasok ng high-powered na baril sa Senate. Actually, meron nang sinabi din si Director Matibag na kapag nakita daw si Bato, consider him armed and dangerous. Kasi nung lumabas daw siya ng Senate, meron daw mahabang duffel bag. So, syempre, kung may mahabang duffel bag, di natin alam kung ano laman nun. Diba? Pwedeng damit, pwedeng baril. Oo. Eh, di ba alam naman natin, collector ng CZ yan si Bato de la Rosa. Silang dalawa ni Robin actually. Collector sila ng CZ. Tapos yung mga baril na nandun lang sa likuran ng mga sasakyan nila. Oh. So, kasi di ba niyabang yun ni Robin Padilla nung nakaraan? Binida niya yun. Nasa likod lang ng sasakyan niya. Nasa Fortuner niya yung baril. So, it may be reasonable to think na you can consider these people armed and dangerous. Pwede talaga yun. Posible mangyari yun. Tuloy natin. Direk, when you made that visit on May 14, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon to have a one-on-one talk with the senator? And if so, meron ba kayong inkling na that he was May up to 11, something? ano po? May 11. that Hindi, was up hindi to po. something. Hindi na po nakaharap sa akin si Senator Batos. That's why he was not able to see the warrant and read the warrant. Ano po? So that he is entitled to, kung serve yung warrant, ba, ordinary citizen, there's a warrant, you're always entitled to call your lawyer. Para kung may question, may katanungan dun sa warrant, it will be raised. Pero mali naman po yung lawyer, sasabihin sa kanya i-serve yung warrant at siya magsiserve. Wala pong ganon. Sigurado po ako ron, that's under the rules of court. Yan tayo eh. Yan tayo eh. O, malinaw na yan. Ha? Galing na sa NBI director yan. O, galing din dito si Attorney Reyes. O, alam na yung Attorney Reyes yan. Galing din sa kanya yan. Alam na natin yun. Malinaw na yan. Tuloy natin. So, kakanta na lang po siya. Hindi, baka kasi ang iniisip ni attorney is let me be the one to serve the warrant, di ba? Let me be the one to serve the warrant. Oo, masyadong karirin, Jimmy. Jimmy. Oo, kasi alam naman namin, sumikat ka sa Let Me Be The One. Pero huwag mo naman angkinin lahat. Ikaw na yung abogado. Ikaw pa rin mag-serve ng warrant? Eh, paano mo naman pwede mong gawin yun? Oo, pusasan mo yung kliyente mo. Liga dito, Senator Bato, pusasan mo na kita, hatid kita dun sa... Ikaw magsaserve eh. Di ba? Ang weird talaga no? Pero yun nga, ang sabi niya kanina, dun sa kwentuhan nila ni Attorney Reyes, nagjo-joke lang daw siya. Oo. Nagjo-joke. Parang pagjo-joke ni Rodrigo Duterte na kill, di ba? Shoot them dead. Oh, yun, mga joke na yun eh. Ganun yung mga joke niya. Oo, pwedeng gawing totoo. Di ba, na merong epekto sa reality. Ganun eh. Ganun ang mga joke ng DDS eh. Di ba? Noong nag-joke si Rodrigo Duterte na sinabi niya na may presidency will be the bloodiest presidency. Joke lang daw yun eh. Pero mukhang nagkatotoo naman kasi almost 30,000 ang patay. Oo, ginawa pang accomplishment report. Ginawa pang accomplishment ng Office of the President. Oo, so malala ang matindi ang mga joke ng DDS. Matindi ang joke nila, delikado, nakamamatay. Tinalo pa ang jaywalking. Guys. Oo. Nakamamatay. So baka yung joke na yan ni Jimmy Bondok. Eh, baka gusto lang talaga niya na siya na yung ng warrant of arrest. Pero hindi nga pwede. Pwedeng nasa arrestuhin ka in the presence of your lawyer. Di ba, tawagan mo yung abogado mo habang di ba, may one phone call ka naman eh. Tawagan mo yung abogado mo.
Para tutulungan ka niya bantayan ng mga karapatan mo. Pero hindi ikaw pwede mag-serve ng warrant. Or baka gusto ni Jimmy Bondoc, siya na lang ikulong. Di ba sa akin yung i-serve ang warrant? Let me be the one. Ako na lang pusasan nyo. Ako na lang i-detain nyo. Ako na lang proxy ni Senator Bato. Di ba? Ganun. Di pwede yun. Lang ya. Di ba may ano na nga dyan, binida pa nga ni Justice Leonen niya noon. Sabi niya, naipanalo niya yung kaso niya before dahil kinwestiyon niya yung warrant. Yung NPA talaga yung aarestuhin. Confirm na NPA. Pero dahil iba yung address doon sa warrant of arrest, ayun, napa-motion to quash. Laya. Laya. Yung NPA. Di ba? So, kaya yun ho yung iniiwasan ng ating law enforcement. Kaya hindi pwedeng ipasa sa iba yung trabaho ng pag-aaresto. Lalo na pag may warrant. Para hindi ma-technical. Oo. Tsaka syempre, sila yung properly designated authorities to do that to do that specific task. So, gano'n lang talaga yun. Diba? Sa pag-surrender nga kahit sumuko ka kay mayor, hindi counted yun. Kailangan sa pulis ka sumuko. Diba? Yung mga sumusuko kay Isko, sumusuko kay Isko, hindi pa counted yun. Hindi pa magiging mitigating circumstance yun. Magiging mitigating circumstance lang yun pag sumuko ka talaga sa pulis. Dumiretso ka sa pulis. Yan. Kaya alam naman na ni Jimmy Bondoc yan. Nilulusot na lang niya yung kliyente niya. Oo. sabi ni Kaya Espiritu, wag mo sila agawan ng role, Jimmy. Ano na? Napalaya, binigyan mo na naman. Gano'n, napalaya, binigyan mo na naman ng ID. Hindi. Ako na naman may kasalanan. Ako na naman may kasalanan, binigyan ko na naman doon ng idea. Sabi ni Power Ranger. Hindi ako yung noon, si Justice Leonen nga yun, nung abogado pa siya. Kinwestiyon niya yung warrant, yung validity ng warrant kasi iba daw yung nakasulat na address. Ayun. Panalo sa motion to quash. Tapos ang boxing, laya. Kahit NPA. Oo. Pero, ayun na nga, going back, kung tatanungin, at this point, dahil naglabas na ng initial order ang Supreme Court na walang TRO, di ba? Mas maganda, hintayin na lang nila yung decision, lalo dun sa mga main issues. Kasi, paano kapag sobrang inilaban niya sa, siguro, don't help your enemy when they're making mistakes, sabi nga, di ba? Pero kasi, wala mas lalo nagiging, di ba? Mas lalo humihina ang argumento nila habang tumatagal. And probably it is for the best na humina yung mga argumento nila. Oo. Pero again, sinabi rin naman ni Director Melvin Matibag at napag-usapan na natin to in multiple live streams na kapag hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court, it's just, one of two things. One, either the warrant of arrest is invalid, therefore, baliktad. The warrant of arrest is not a threat to the rights of Bato de la Rosa. Therefore, because it is invalid. So, pwedeng ganon. Or pwede rin na the warrant of arrest is not a threat to the rights of Bato de la Rosa because and therefore the warrant of arrest is valid. Parang ganon. So, pwedeng
pwedeng sumagot ang Supreme Court ng either way. But usually, prudence would say na kapag may mga ganyang malabo pa, hintayin mo na lang yung desisyon ng Korte Suprema bago ka magkaganon. Pero mukhang hindi uso ang prudence sa mga DDS eh. So, hayaan na lang natin sila na magkaganyan. Hayaan na lang natin sila pumalya ng pumalya. Oo. Pero another thing, mga kababayan, and now we move on to our last topic. Sinabi ni Director Melvin Matibag sa kanyang interview kanina, sinabi niya na ang Senate ay nagiging haven ng mga pugante. And I think, mga babayan, ito resulta ng mga palpak na desisyon ni Alan Peter Cayetano. Una, nung kinupkup niya si Bato de la Rosa. Pangalawa, nung ginamit niya si Bato de la Rosa para makuha ang kapangyarihan sa Senado. And pangatlo, itong ginawa nilang drama-rama sa hapon na nag-backfire sa kanila kasi napatunayan na walang shootout na naganap. Ang nangyari is may shooting naganap. May firing na naganap. Ginawang target ang NBI. Oo. 44 yata ang basyo na nakita. Kasi in-update na. Noong una, 27 lang. Ngayon, 44 na raw yung nakitang basyo ng bala na nakita. Tapos lahat ng directions indicate that the shots were not coming from the outside of the Senate, but it is coming from the inside of the Senate. Meaning, kung ano yung pinakita sa CCTV na may binabaril si Aplaska, yun yung nangyari talaga. May binabaril talaga si Aplaska. Ginawang target practice ang NBI. So, because of all of this controversy, dagdag nyo pa yung pag-iyak-iyak, yung peking iyak ni Pia Cayetano, talagang bumagsak sa pananaw ng taong bayan ang Senado. In fact, kung nakalimutan nyo na, if you're not mistaken, nasa 25% ang trust rating, 25 or 27% ang trust rating ng Senado. Suwangit, di ba? Ang suwangit. Hindi nakaka-proud yun eh. Hindi ko makita yung pinanggagalingan ni Alan Peter Cayetano na feeling niya proud siya sa mga nangyari. Oo. Nakita niyo kay Yusek Claire yung pagkopya sa pag-iyak ni Pia Cayetano. Laugh trip dito si Yusek Claire. Tapos medyo hawig pa niya si Pia Cayetano sa pero sila singkit. Medyo hawig eh. Tulong! At 27% sabi natin Trexie. Oo. Panalo dito si Yusek. Ang lakas mga Alaska eh. No? So, ayun na nga. Dahil dito, sobrang bumagsak ang tiwala ng taong bayan sa Senado. And now, it's triggering another coup d'etat sa Senado. Mukhang Ate Menchi Yamamoto, salamat sa iyong super chat.